isang sampal, isang pagtataksil. Sa lupang pag-aari ko, ako ay itinuring na basura. Habang nagpapakasasa ang pamilya Cortez sa aking yaman, ang mga manggagawa ay nagdidilig ng dugo at pawis sa tubuhan. Ngunit tapos na ang pananahimik ni Milagrosa Encarnacion. Oras na para bawiin ang dangal na kanilang tinapaktapakan. Sino nga ba ang tunay na hayop sa balat ng lupa? Ang nagtatrabaho ng tapat o ang nagnanakaw ng may kasamang dasal? Abangan ng muling pagbangon. Huwag kang umarte na tila may halaga ka sa pamamahay na ito, Mila. Ang isang tulad mo ay dumi lamang na napulot ko sa kalsada at dapat lamang na itapon sa basurahan kung kailan ko gusto. Ang boses ni Doña Veneranda ay tila matalas na patalim na humihiwa sa marangyang kapaligiran ng mansyon. Sa gitna ng malakas na tawanan at tugtugan para sa kaarawan ng kanyang apo, ang bawat salita ng matanda ay tumatama sa dibdib ni Mila ng may kasamang bigat. Ang mga mata ni Veneranda ay nanininglis sa galit, walang bakas ng habag habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Mila ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ng batang si Toby, ang apo ni Veneranda na kapapaanak pa lamang sa gitna ng kasiyahan. Kanina lamang, habang ang lahat ay abala sa pagkain ng lechon at pag-inom ng mamahaling alak, si Mila ang tanging nakapansin sa pagkakadapa ng bata. Mabilis siyang lumapit upang patahanin ito. Hinahaplos ang nasaktang tuhod ng bata ng may buong pagmamahal, tila ba sarili niya itong anak. Ngunit sa mata ni Veneranda, ang paghaplos na iyon ay isang kalapastanganan. Isang maruming kamay ng manggagawa ang humahawak sa balat ng isang Cortes. Nararamdaman ni Mila ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan, isang pait na tila lason na hindi niya mailunok. Ang kanyang mga tuhod na nakabaon sa malamig na tiles ng mansyon ay tila nawawalan na ng pakiramdam, ngunit mas matindi ang pamamanhid na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha, subalit pilit niya itong pinipigilan. Hindi niya hahayaang makita ng mga taong ito ang kanyang pagkasira. Sa kabila ng panlalait, ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unti nang nagkakaroon ng lamat, naghihintay na lamang ng huling kumpas ng kamay upang tuluyang mabasag. Ang ingay ng mga kubyertos at ang amoy ng masasarap na pagkain sa paligid ay tila nagiging malayo at banyaga. Para kay Mila, ang bawat tawa ng mga bisita ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Naaalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagtayo ng asyendang ito ng may dangal at pagmamahal. Ngayon, ang pangalan ng kanilang pamilya ay ginagamit na panakot at latigo para sa mga maliliit na tao, at siya mismo ay nagiging biktima ng sistemang kanyang kinalakihan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang unos na hindi na mapipigilan. Tiningnan ni Veneranda ang kanyang mamahaling sapatos na natalsikan ng kaunting dumi mula sa suot ni Mila. Ang matanda ay naglabas ng isang mapang-uyam na ngiti, ang uri ng ngiti na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamababang nilalang sa balat ng lupa. Walang pasintabi niyang itinulak ang balikat ni Mila, sapat na lakas upang mawalan ito ng balanse at mapaupo sa sahig. You don't belong here, Mila. Maski sa dumi ng sapatos ko, hindi ka pwedeng maikumpara. Muling sambit ng matanda sa wikang Taglish, tila ba ipinamumukha ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay.
Magpasalamat ka na lang at binibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay sa ilalim ng pangalang enkarnasyon kahit na wala kang karapatan. Nanatiling nakayuko si Mila, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa telang suot niya. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, isang tanong na punong-puno ng pait at kawalang pag-asa. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lamang sa katotohanang aking hinahanap? Hindi gumagalaw si Mila, tila isang estatwang naging bahagi na ng sahig. Ang katahimikan niya ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang tahimik na pagtanggap sa sakit na unti-unti nang bumubutas sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier at saya ng pista, ang kanyang anino ay nananatiling madilim at nag-iisa, naghihintay ng pagkakataong muling makahinga ng malaya. Ang sikat ng araw sa asyenda ay tila isang nagbabagang bakal na idinidiit sa balat ng bawat manggagawang nakayuko sa gitna ng malawak na tubuhan. Walang awang humahagupit ang init, dahilan upang ang hanging umiihip ay hindi magdala ng ginhawa, kundi lalo pang magpaalab sa apoy na nanunuot sa bawat buto at kalamnan. Sa gitna ng dagat ng mga luntiang dahon na may matatalas na gilid, si Mila ay tila isang maliit na tuldok na pilit bumabangon sa kabila ng bigat ng bawat sandali. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at tanging bolpen lamang ang hawak, ngayon ay punong-puno na ng mga paltos at sugat na dulot ng maghapong pakikipagbuno sa matitigas na katawan ng tubo. Nararamdaman ni Mila ang malapot na pawis na gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, nagdadala ng hapdi na tila asin na ibinubudbod sa sariwang sugat. Ang bawat kumpas ng kanyang itak ay naglalabas ng isang tuyot na tunog ng paghihiwalay ng laman ng halaman mula sa ugat nito, isang ritual ng paghihirap na tila wala ng katapusan. Sa bawat paghinga, nalalanghap niya ang amoy ng tuyong lupa at ang matamis, ngunit nakakasulasok na samyo ng nagagasgas na tubo. Sa kanyang likuran, ang anino ng mansyon ay nakatayo ng mapagmataas, isang paalala ng malawak na distansya sa pagitan ng mga nagpapakasasa sa loob at ng mga nagdurusa sa ilalim ng araw. Biglang binalot ng makapal na alikabok ang paligid nang huminto ang isang itim na sasakyan sa gilid ng pilapil. Lumabas mula rito si Celso Cortez. Suot ang kanyang mamahaling sunglasses at damit na tila hindi kailanman dinapuan ng dumi. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang pag-angkin sa bawat hininga ng mga manggagawa. Tumingin siya sa kanyang relo nang may bakas ng pagkainip bago ibinaling ang paningin sa mga taong halos hindi na makatayo sa pagod. Ang bagal nyo! Kung ganito kayo kumilos, baka abutin tayo ng Pasko bago matapos ang quadrant na ito. Sigaw ni Celso, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya at kawalan ng pakialam. Be productive. Hindi namin kayo binabayaran para tumunganga lang sa ilalim ng araw. Kung sino ang hindi makakaabot sa quota, huwag nang umasang may matatanggap na rasyon ng bigas mamaya. Isang matandang manggagawa, si Mang Cardo, ang nagtangkang tumayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kawayan. Sa isang iglap, ang matanda ay nawalan ng balanse at bumagsak sa matitigas na tuod ng tubo. Isang matalas na bahagi ng halaman ang bumaon sa kanyang braso, dahilan upang ang mapulang likido ay dahan-dahang gumuhit sa tuyong lupa, tila isang tahimik na pagsusumamo ng katarungan. Mabilis na tumakbo si Mila patungo sa matanda. Ang kanyang puso
ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib dahil sa takot at galit. Mang Cardo, Gani, tulungan mo ako. Sigaw ni Mila, nakalimot sa kanyang papel bilang isang hamak na manggagawa habang pilit na pinipigil ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang punit na bandana. Lumapit si Celso, ngunit sa halip na tumulong, ay nanatili lamang itong nakatayo. Ang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Anong nangyayari dito? Sinabi ko nang magtrabaho, hindi magdrama. Mila, bumalik ka sa pwesto mo. Ang clinic ay para sa mga totoong emergency, hindi para sa mga lampang katulad niyan. Tumingala si Mila. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang emosyong hindi niya kayang itago. He is bleeding, Celso. Kailangan niya ng gamot at pahinga. Paano niyo nagagawang maging ganito kamanhid? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila pati ang hangin ay natakot sa tapang na ipinakita ng isang baguhang manggagawa. Ang mukha ni Celso ay namula sa galit. Ang kanyang panga ay nagngangalit habang tinititigan ang babaeng nangahas na sumagot sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang sakit sa mga kamay ni Mila ay tila nawala, napalitan ng isang mas malalim na hapdi sa kanyang kaluluwa. Isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan habang nakatingin sa dugong dumidilig sa lupang pag-aari ng kanyang pamilya. Ang asyendang ito ay hindi na isang tahanan, kundi isang libingan ng dangal at pagkatao. Napahawak si Mila sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang isang lumang locket. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipigilan ang sarili na isigaw ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit habang nakikita niya ang hirap sa mukha ni Mang Cardo at ang walang pusong tingin ni Celso, isang tanong ang nagiiwan ng malalim na lamat sa kanyang puso. Hanggang kailan mananatiling bulag ang langit sa dugong dumadaloy sa lupang ito? Ang liwanag mula sa isang maliit na gasera ay tila sumasayaw sa loob ng madilim at masikip na silid ng kwartel, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng mga manggagawang pagod ang katawan, ngunit hindi mapatid ang pag-aalala sa isipan. Si Mila ay dahan-dahang kumikilos. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na basang tela na dahan-dahang idinidampi sa mga sugat sa likod ni Aling Puring. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan ng gumuho ang matandang babaeng naging kanlungan niya sa gitna ng unos. Huwag mo na itong intindihin, Mila. Sanay na ang katawan ko sa ganitong hapdi. Ang mahalaga ay nakaligtas si Mang Cardo, bulong ni Aling Puring, habang ang kanyang boses ay nangangatog sa pagpipigil ng sakit. Ang kanyang balat ay tila isang tuyong lupa na tinamnan ng mga latay ng kahirapan, mga sugat na hindi lamang dulot ng matatalas na dahon ng tubo, kundi ng mga taon ng pang-aapi na tahimik niyang tiniis. Nararamdaman ni Mila ang isang mainit na likido na namumuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi maipaliwanag na pagsisisi. Sa bawat sugat na kanyang nakikita, naaalala niya ang karangyaan ng kanyang buhay sa Maynila, ang mga malalambot na kama, ang masasarap na pagkain, at ang kawalan ng malay sa dusa ng mga taong nagbibigay ng tamis sa kanyang mesa. Ang bawat latay sa likod ni Aling Puring ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao bilang isang enkarnasyon. Mabuti pa, noong panahon ni Don Encarnacion, biglang sambit ni Aling Puring ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa isang malayo at masayang gunita.
Kahit mahigpit ang trabaho, nararamdaman naming tao kami. Si Don, hindi niya hinahayaang matulog ang isang manggagawa na walang laman ang sikmura. He was a good man, Mila. Parang tatay ang turing namin sa kanya. Kung buhay lang sana siya, hindi magiging ganito kalupit ang pamilya Cortez. Ang puso ni Mila ay tila pinipiga sa narinig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang matanda at sabihing, "Ako ang anak niya, nandito na ako." Ngunit ang mga salitang iyon ay nananatiling nakabilanggo sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagkatao ay tila nahahati sa dalawa. Ang heredera na may utang na loob sa kanyang mga manggagawa at ang hamak na si Mila na nagmamasid sa pagkabulok ng sistemang iniwan ng kanyang ama. Sa gitna ng amoy ng langis at pawis, nadarama niya ang bigat ng isang responsibilidad na mas matamis pa sa asukal, ngunit mas masakit pa sa latigo. Dahan-dahang tumayo si Aling Puring at lumapit sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Inilabas niya ang isang madilaw at punit-punit na kwaderno. Ipinatong niya ito sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang bawat pahina. Ang kwadernong iyon ay hindi naglalaman ng mga tula o kwento, kundi ng mahahabang listahan ng mga pangalan at numero, mga utang na tila naging kadena sa leeg ng bawat pamilya sa asyenda. "Tignan mo ito, nak," sabi ni Aling Puring sa tinig na puno ng kawalang pag-asa. "Ito ang dahilan kung bakit hindi kami makaalis. Ang bawat gamot na hiniram, ang bawat rasyon ng bigas noong panahon ng tag-ulan, lahat ay may patong na interes na hindi namin kailanman mababayaran. Kahit ang mga apo ko, isinilang na may utang na sa mga Cortez." Inabot ni Mila ang kwaderno, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga halagang nakasulat. Nakita niya ang pangalan ni Aling Puring, nakita niya ang mga kaltas na walang basehan, at ang mga bayad na kinuha mula sa sahod na hindi man lang sapat para sa isang araw na pagkain. Ang bawat numero ay tila isang patak ng dugo na ninakaw mula sa mga taong ito. Sa dulo ng pahina, nakita niya ang kabuuang halaga ng utang ni Aling Puring. Isang halagang kahit magtrabaho ang matanda hanggang sa huling hininga niya ay hinding-hindi niya mababayaran. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na ningas ay biglang naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa lahat. Ang bawat pahina ng kwadernong iyon ay ebidensya ng isang krimen na ginagawa sa ilalim ng pangalan ng kanyang pamilya. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang katanungan na nagdulot ng isang malamig na kilabot sa kanyang buong katawan habang nakatingin sa matandang babaeng itinuturing na siyang ina sa asyenda. Hanggang sa kabilang buhay ba ay nakatali pa rin ang mga kaluluwang ito sa utang na nilikha ng kasakiman? Sa ilalim ng malabay na puno ng mangga, kung saan ang anino ay tila isang itim na balabal na nagtatago sa mga lihim ng gabi, nagtagpo ang dalawang kaluluwang naghahanap ng sandaling kapayapaan. Ang amoy ng basang lupa at ang bango ng mga ligaw na bulaklak ay humahalo sa malamig na ihip ng hangin, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa pagod na katawan ni Mila. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na bulto ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa malambot na damuhan. Si Gani iyon, ang tanging tao na nakakaalam sa bigat na dinadala ng kanyang puso, Mila.
Bulong ni Gani, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na tila isang haplos sa madilim na paligid. Hindi siya lumapit ng husto, nanatili sa sapat na distansya upang igalang ang katahimikan ng dalaga, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang pakalmahin ang nagkukubling takot sa dibdib ni Mila. Dahan-dahang itinaas ni Mila ang kanyang mga kamay, ang mga daliring dati ay malinis, ngunit ngayon ay tila binansagan na ng hirap at pasakit. Sa ilalim ng mahinang sinag ng buwan na tumatagos sa mga dahon, nakita ni Gani ang mga sugat at paltos na tila mga mapapait na marka ng digmaan sa balat ng isang prinsesa. Hindi nakapagsalita ang binata. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mila. Ang init ng palad ni Gani ay tila isang lunas na unti-unting tumutunaw sa yelo ng paghihirap na nararamdaman ni Mila. Sa isang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging mahalaga ay ang marahang pagpisil ni Gani sa kanyang mga daliri, isang pangako ng katapatan na hindi nangangailangan ng mga salita. "You don't have to suffer like this, Mila." Mahinang sabi ni Gani sa wikang Taglish, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Pwede nating tapusin ito ngayon din. Isang tawag ko lang, mababawi natin ang lahat. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan ng ganito. Umiling si Mila, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kanilang mga kamay na magkahawak. Hindi pa pwede, Gani. Kapag tumigil ako ngayon, mananatiling nakabaon sa utang at sa sinaaling puring. Kailangan kong makita ang lahat ng dumi sa ilalim ng asyendang ito. My father's name is being dragged in the mud, and I am the only one who can clean it. Ang sandali ng kanilang paglalapit ay biglang nabulabog nang makakita sila ng isang gumagalaw na liwanag mula sa malayo. Isang flashlight na tila isang matalas na mata na naghahanap ng mabibiktima. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ay papalapit ng papalapit, kasunod ng boses na puno ng pagduda at katarayan. Si Amada Cortez iyon, ang asawa ni Celso, na tila laging nakabantay sa bawat galaw ng mga manggagawa. "May tao ba riyan?" Sigaw ni Amada, ang kanyang tinig ay tila isang matalas na hagupit sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay pabalik-balik na dumaan sa mga puno, unti-unting lumalapit sa kinalalagyan ni Mila at Gani. Mabilis na binitawan ni Gani ang kamay ni Mila at dahan-dahang umurong sa mas madilim na bahagi ng puno. Si Mila naman ay mabilis na kumuha ng isang timba ng tubig na malapit sa kanya, nagkunwaring abala sa paghuhugas ng kanyang mga paa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa kaba. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang hinihintay ang pagdating ng babaeng Cortez. Tumigil ang liwanag ng flashlight sa mukha ni Mila, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Lumapit si Amada, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa babaeng tila pagod na pagod. "Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, Mila? Hindi ba't oras na ng pahinga? O baka naman may itinatago ka rito?" Tumingala si Mila. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. "Naghuhugas lang po ako ng mga sugat ko, Ma'am Amada. Mahirap pong makatulog kapag mahapdi ang balat." Tinitigan siya ni Amada ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusubukang basahin ang iniisip ni Mila. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang nagbabantang unos. Sa kailaliman ng kadiliman, nararamdaman ni Mila ang presensya ni Gani na nakahandang kumilos sa oras na malagay siya sa panganib.
isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay maaring maglaho na parang usok. Siguraduhin mo lang, malamig na sabi ni Amada bago dahan-dahang tumalikod, ngunit bago siya tuluyang lumayo, muli siyang lumingon. Dahil kapag napatunayan kong may ginagawa kayong kalokohan dito, hindi lang latigo ang matatamo nyo. Buburahin ko kayo sa asyendang ito. Nang tuluyang mawala ang liwanag at ang tunog ng mga yabag ni Amada, muling lumabas si Gani mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamalasakit. Tumingin si Mila sa malayo, sa mansyong tila isang dambuhalang nagmamasid sa kanila. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Mila, ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang naglalahong anino ni Amada. Hanggang kailan kaya mananatiling lihim ang pag-ibig at katarungan sa ilalim ng mapagmasid na mata ng mga Cortez? Maging mapagpasalamat kayo dahil sa kabila ng inyong katamaran, hindi ko kayo hinahayaang magutom. Ang bawat butil ng bigas na ito ay galing sa aking sariling bulsa, isang patunay na ang pamilya Cortez ay may pusong mamon para sa mga katulad ninyong walang ibang alam kundi ang magreklamo. Ang tinig ni Doña Veneranda ay umaalingaw-ngaw sa malawak na harapan ng warehouse, tila isang banal na sermon na pilit ibinabaon sa isipan ng mga manggagawang nakapila sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Nakatayo siya sa mataas na balkonahe, may hawak na pamaypay na gawa sa mamahaling seda, habang pinagmamasdan ang mga taong tila mga langgam na nagtitiis sa init para sa isang supot ng biyaya. Sa kanyang likuran, nakatambak ang mga sako ng bigas na ang kulay ay tila naninilaw na sa kalumaan, naglalabas ng amoy na tila ba matagal nang kinalimutan ng panahon sa loob ng madilim na imbakan. Si Mila ay nasa gitna ng pila, nararamdaman ang bigat ng bawat sandali habang tinititigan ang supot na iniabot sa kanya. Nang buksan niya ito ng bahagya, ang amoy ng amag at pagkabulok ay agad na nanuot sa kanyang ilong, dahilan upang bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang mga butil ng bigas ay hindi mapuputi. Sa halip, ang mga ito ay puno ng maliliit na insekto na gumagapang sa loob, tila nakikipagpaligsahan sa mga manggagawa para sa huling hininga ng buhay. Ang tuyong isda na kasama sa rasyon ay tila matigas pa sa kahoy, naglalabas ng masangsang na samyo na tila isang insulto sa bawat taong nagpapawis ng dugo para sa asyenda. Sa kanyang tabi, nakita ni Mila ang isang batang ina, si Nanay Elena, na nanginginig ang mga kamay habang sinisiyasat ang tinanggap na rasyon. Ang kanyang anak na buhat-buhat ay umiiyak na sa gutom, ang mga mata ay malalim at ang balat ay tila tuyot na dahon. Nang makita ni Elena ang kalidad ng bigas, ang kanyang desperasyon ay humantong sa isang lakas na hindi niya inaakalang taglay niya. Sa gitna ng katahimikan ng pagtitipon, itinaas niya ang supot at humarap sa balkonahe kung saan naroon ang matandang Cortez. Doña Veneranda, maawa naman po kayo. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang bigas na ito ay hindi na pwedeng ipakain sa tao. May mga uod na po ito at amoy na bubulok na. Ang anak ko ay may sakit. Kailangan niya ng totoong pagkain. Hindi ang mga itinapon niyo na mula sa inyong bodega. Tila huminto ang paghinga ng buong asyenda sa narinig na kapangahasan. Ang mukha ni Veneranda ay hindi nagpakita ng awa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit.
Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay naging tila mga lamat sa isang malupit na maskara. Ipinitik niya ang kanyang pamaypay, isang hudyat na tila nagpatahimik maging sa hangin. Wala kayong utang na loob, malamig na tugon ni Veneranda, ang bawat salita ay tila patak ng lason. Kung ayaw nyo ng biyayang ibinibigay ko, malaya kayong umalis at mamatay sa gutom sa labas ng bakod na ito. Ang Asyenda Encarnacion ay hindi tumatanggap ng mga ingratong katulad mo, Elena. Celso, turuan mo ng leksyon ang babaeng ito tungkol sa tamang paggalang. Bago pa man makakilos si Mila o si Gani na nasa malayo, mabilis na lumapit ang dalawang lalaking tauhan ni Celso. Ang tunay na karahasan ay hindi sa ingay, kundi sa bilis ng pag-agaw nila sa supot ng bigas mula kay Elena at ang marahas na pagtulak sa kanya palayo sa pila. Ang tunay na hapti ay ang tunog ng supot na bumagsak sa lupa, nagkakalat ng mga uod at bulok na butil sa harap ng batang umiiyak. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Isang malakas na kamay ang dumapo sa pisngi ng batang ina. Sapat na lakas upang mapaupo siya sa tuyong lupa kasama ang kanyang anak. Pinanood ni Mila ang bawat sandali. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sariling dugo. Ang bawat patak ng luha ni Elena ay tila isang sumpa na dumadaloy sa kanyang pagkatao bilang isang tunay na may-ari ng lupang ito. Ang kanyang pangalan, ang dangal ng kanyang ama, ay ginagamit upang gutumin at saktan ang mga taong nagtatanggol sa kanila. Sa gitna ng panunuyan ni Veneranda at ng hikbi ng mga manggagawa, isang mapanganib na desisyon ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Mila habang nakatingin siya sa nakakalat na bulok na bigas sa lupa. Ano ang mas matimbang, ang aking lihim o ang buhay ng mga taong ito? Isang tanong ang naiwan sa hangin habang si Elena ay dahan-dahang itinatayo ng mga kapwa manggagawa. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng pamamaga, ngunit ang kanyang mga mata ay wala nang natitirang emosyon, kundi ang huling hibla ng dignidad. Habang papalayo ang mga Cortes, isang boses ang narinig ni Mila sa kanyang likuran, isang bulong na tila nagbabanta ng mas malalim na digmaan. Hindi na ito matatapos sa isang sampal lang, Mila. Ang katahimikan ng isang batang hindi na makaiyak dahil sa tindi ng lagnat ay mas matalas pa sa anumang hiyaw na kayang marinig ng tenga. Sa loob ng madilim na kwarto ni na Aling Puring, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap langhapin, puno ng amoy ng luma at tuyong pawis na humahalo sa init na nagmumula sa nag-aapoy na katawan ni Bebot. Ang bata ay nakahiga sa isang manipis na banig. Ang kanyang maliliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang pilit na humihingi ng hangin ang kanyang baga. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang tunog ng paghihirap, tila isang sirang plauta na pilit pinatutunog sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan ang paggalaw ni Mila habang muling binabasa ang isang piraso ng basahan sa tabo ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka sa bawat minutong lumilipas ay mas lalong lumalayo ang buhay mula sa munting katawan ni Bebot. Ipinatong niya ang basahan sa noo ng bata. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, ang lamig nito ay agad na nilalamon ng tindi ng init na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagbabagang bulkan. Wala na tayong magagawa, Mila. Bulong ni Aling Puring, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin.
Nakaupo ang matanda sa sulok. Ang kanyang mga mata ay wala ng iluha. Tila ba naubos na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan dahil sa haba ng panahon ng pagtitiis. Pumunta ako sa clinic kanina, pero ang sabi ng nurse ni Celso, wala na raw silang stock ng antibiotics. Ibinenta na raw lahat sa kabilang bayan para pambili ng bagong aircon sa opisina ni Celso. Ang natira na lang daw ay mga expired na gamot na hindi na pwedeng inumin. Nararamdaman ni Mila ang isang matinding galit na tila isang lason na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa gamot ng mga bata ay naging luho ng mga Cortez. Tumingin siya kay Bebot. Ang mukha ng bata ay maputla na at ang kanyang mga labi ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming buwan. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang lihim na pagkatao ay tila isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanya. Gusto niyang tumakbo sa mansyon, sipain ang mga pinto nito, at kunin ang lahat ng gamot na naroroon. Ngunit alam niyang sa sandaling gawin niya iyon, ang lahat ng kanyang plano ay maglalaho. Hindi pwedeng ganito lang tayo, Aling Puring, sabi ni Mila. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Hahanap ako ng paraan. May kakilala ako sa labas ng asyenda na pwedeng makatulong. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kwartel. Tinatahak ang madilim na daan patungo sa lugar kung saan alam niyang naghihintay si Gani. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damuhan ay tila isang karera laban sa kamatayan. Ang kabilugan ng buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita niya ang mga anino ng mga puno ng tubo na tila mga higanting nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, nakita niya ang sasakyan ni Gani na nakaparada sa ilalim ng isang matandang balete. Nang makita ni Gani ang mukha ni Mila na puno ng luha at pawis, agad siyang bumaba ng sasakyan. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat pagkumpas ng kamay ni Mila at ang desperasyon sa kanyang mga mata ay sapat na upang maunawaan ng binata ang sitwasyon. Mabilis na kinuha ni Gani ang isang maliit na bag mula sa loob ng sasakyan. Isang bag na naglalaman ng mga gamot na palihim nilang itinatago para sa mga ganitong pagkakataon. Ito na ang gamot, Mila, pero kailangan nating mag-ingat, mahinang sabi ni Gani sa wikang Taglish. Kapag nalaman ni Celso na may ganito tayong rami ng gamot, lalo silang magdududa sa atin. They are monitoring the barracks tonight. Hindi pinansin ni Mila ang babala ni Gani. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Bebot. Mabilis siyang bumalik sa kwartel, ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang boses ang pumutol sa kanyang pagmamadali. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa hukay. Saan ka nanggaling, Mila? At ano ang hawak mo sa loob ng iyong damit? Nakatayo sa dilim si Amada Cortez. Ang kanyang mukha ay bahagyang naiilawan ng kanyang hawak na flashlight. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumuka. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang tibok ng puso ni Mila. Ang gamot na hawak niya ay hindi lamang pag-asa para kay Bebot, kundi maaari ring maging mitya ng kanyang pagkabunyag. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mabigat na hininga ni Mila at ang mahinang ubo ng bata sa loob ng kwarto, isang paalala na ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay katumbas ng isang buhay. Napatitig si Mila sa mga mata ni Amada. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bata sa loob ay nawalan na ng malay.
Hindi na tumutugon sa mga tawag ni Aling Puring. Ang desperasyon ay tila isang apoy na tumutupok sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Isang maling sagot, at ang huling pag-asa ng isang inosenteng bata ay tuluyan ng maglalaho. Ang liwanag ng flashlight na hawak ni Amada ay tila isang nanunuring mata na pilit binubutas ang bawat lihim na pilit itinatago ni Mila sa ilalim ng kanyang suot. Ang katahimikan ng gabi ay nababaklas lamang ng mahinang pag-ugoy ng mga kawayan sa paligid, ngunit sa pandinig ni Mila, ang tibok ng sarili niyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na panganib. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na bag ng gamot na nakatago sa kanyang bulsa. Ipinagtatanong ko kung ano ang itinatago mo sa iyong damit, Mila. Huwag mong sabihing hangin lang iyan dahil nakikita ko ang umbok sa iyong bulsa. Ang boses ni Amada ay puno ng malisya, ang bawat salita ay tila patak ng asido na naglalagos sa balat. Humakbang siya ng malapit, dahilan upang malanghap ni Mila ang matapang at mamahaling pabango nito, na tila isang lason sa gitna ng amoy ng lupa at dusa. Hindi makapagsalita si Mila. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, bawat paglunok ay nagdadala ng hapdi. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang ungol ni Bebot, isang tunog ng paghihirap na tila isang huling hininga bago ang tuluyang paglubog ng araw. Ang tunog na yon ay tila isang mitya na sumindi sa desperasyon ni Mila. Hindi niya pwedeng hayaang makuha ang gamot na ito. Wala po akong itinatago, Ma'am Amada. Ito po ay mga personal na gamit ko lamang, pilit na pagpapakalma ni Mila sa kanyang tinig. Bagaman ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kawayan sa harap ng nagbabantang bagyo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amada. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot niya ang braso ni Mila. Ang tunog ng pagkakasabunot ng tela at ang puwersa ng paghila ay naging dahilan upang mawalan ng balanse ang dalaga. Hindi na kontento si Amada. Pilit niyang isiniksik ang kanyang kamay sa bulsa ni Mila hanggang sa makuha niya ang maliit na bag ng mga gamot. Gamot? Saan mo nakuha ang mga ito? Naniningkit ang mga mata ni Amada habang sinusuri ang mga bote sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Wala tayong stock nito sa clinic. Ibig sabihin, ninakaw mo ito sa warehouse o di kaya ay ginamit mo ang perang ninakaw mo sa opisina para bumili nito sa bayan. Hindi po ako nagnakaw. Iyan po ay tulong mula sa isang kaibigan para sa batang may sakit sa loob. Sigaw ni Mila, ang kanyang bangon ay tila isang sugatang hayop na pilit lumalaban. Ngunit ang katotohanan ay walang halaga sa pandinig ng isang Cortez. Eksaktong lumabas si Celso mula sa anino ng kalsada, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Nang makita niya ang hawak ng kanyang asawa, isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ito na pala ang hinahanap nating ebidensya, Amada. Kaya pala kulang ang pera sa vault kanina dahil ang pakialamerang manggagawang ito ang kumuha. Akala mo ba makakalusot ka dahil paborito ka ni Aling Puring? Ang bintang ay tila isang malaking bato na ipinukol sa dibdib ni Mila. Ang pagnanakaw sa opisina ay isang kasalanang katumbas ng pagkabilanggo. Alam ni Mila na ito ay isang bitag, isang planadong hakbang upang tuluyan siyang mapatahimik at maalis sa asyenda. Tumingin siya sa bintana ng silid ni Bebot, kung saan nakita niya ang anino ni Aling Puring na umiiyak habang yakap ang bata. Ang kawalan ng hustisya
ay tila isang madilim na ulap na tuluyan ng lumamon sa buwan. You are a thief, Mila. Isang hamak na magnanakaw na nagkukunwaring mabuti, sabi ni Celso sa wikang Taglish habang dahan-dahang lumalapit kay Mila. Hindi lang gamot ang kinuha mo, kundi ang tiwala ng asyenda. Sa tingin mo ba, maniniwala ang pulis sa isang tulad mo kapag nahanap nila ang mga markadong pera sa ilalim ng iyong banig? Nanigas ang buong katawan ni Mila. Ang mga markadong pera, ibig sabihin, bago pa man siya harangin, ay naipasok na nila ang ebidensya sa loob ng kanyang tirahan. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila unti-unting napuputol. Ang galit, pait, at desperasyon ay nagsama-sama sa kanyang puso, nagbubunga ng isang tahimik na panunumpa na kahit sa likod ng rehas, hindi siya susuko. Huwag niyo pong idamay ang bata. Ibigay niyo na po ang gamot na iyan kay Aling Puring, parang awa niyo na. Pagsusumamo ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Ngunit sa halip na awa, ang nakita niya sa mga mata ni na Celso at Amada ay ang kislap ng tagumpay ng kasamaan. Itinaas ni Celso ang kanyang kamay, isang hudyat para sa mga gwardiyang kanina pa naghihintay sa dilim. Ang bawat hakbang ng mga lalaking papalapit ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Habang dahan-dahang kinakalkal ng mga ito ang kanyang mga gamit, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa isipan ni Mila. Hanggang saan aabot ang kadiliman ng pamilyang ito bago tuluyang lamunin ng lupa ang huling bakas ng katotohanan? Ang mga gamit ni Mila ay marahas na isinasabog sa maputik na lupa. Bawat piraso ng kanyang damit ay tila tinatrato bilang basura sa ilalim ng mga bota ng mga guwardiya. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may pambihirang tindi, tila ba ang langit ay nakikiramay sa kawalan ng katarungan, nagpapabagsak ng napakaraming butil ng tubig na humahampas sa balat ni Mila ng may kasamang hapdi. Sa gitna ng dilim at basang paligid, ang puting sobre na naglalaman ng mga markadong pera ay inilabas ng isang gwardiya mula sa ilalim ng kanyang banig, ang huling pako sa krus na pilit nilang ipinapasan sa dalaga. Ayan na ang ebidensya. Magnanakaw ka talaga, Mila. Hindi ka lang mang-agaw ng gamot, kundi isang kriminal na pumasok sa aming pamamahay. Ang sigaw ni Amada ay humahalo sa ingay ng malakas na ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang pinapanood ang bawat pagyuko ni Mila. Lumapit si Celso. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na mas nakakatakot kaysa sa kulog. Alam mo ang mangyayari sa mga magnanakaw dito sa asyenda, Mila. Ngunit bibigyan kita ng isang pagpipilian. Aminin mo ang iyong kasalanan sa harap ng lahat. Humingi ka ng tawad sa akin at sa aking asawa habang nakaluhod at baka hindi ko pa itapon ang matandang puring at ang kanyang may sakit na apo sa labas ng bakod ngayong gabi. Ang puso ni Mila ay humahampas sa kanyang dibdib, tila isang nagwawalang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Tumingin siya sa pintuan ng kwartel kung saan nakita niya si Aling Puring na nakasandal sa hamba, nanginginig sa takot at ginaw habang yakap ang bata. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ng matanda ay tila isang patalim na sumasaksak sa dangal ni Mila. Siya ang may-ari ng lupang ito. Siya ang dapat na nagtatanggol sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging paraan upang mailigtas sila ay ang paglunok sa huling hibla ng kanyang pagmamataas. Dahan-dahan, tila bawat sentimetro ng kanyang pagkilos ay may kasamang bigat ng buong mundo. Ibinaba ni Mila ang kanyang katawan.
Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa malamig at malapot na putik. Ang mga matatalas na bato sa lupa ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa sugat na nalilikha sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Itinatago ang kanyang kahinaan mula sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Cortez. Patawad po, Ma'am Amada, Sir Celso. Ang mga salita ay tila lason sa dila ni Mila. Bawat pantig ay binibigkas ng may kasamang pait na hindi kailanman mabubura. Nakayuko siya, ang kanyang noo ay halos humahalik na sa basang lupa, habang ang tawanan ni na Celso at Amada ay nagsisilbing background music sa kanyang pinakamababang sandali. Ulitin mo, mas malakas. Ipamukha mo sa lahat na ikaw ay isang basura. Utos ni Amada, ang kanyang sapatos ay dahan-dahang itinapak sa kamay ni Mila na nakalapat sa putikan, pinipiga ang kanyang mga daliri sa matigas na lupa. Sa ilalim ng ulan at sa gitna ng matinding kahihiyan, isang panata ang tahimik na nabubuo sa kailaliman ng puso ni Mila. Ang bawat sipa, bawat tawa, at bawat patak ng putik sa kanyang suot ay itatala niya sa kanyang gunita. Ang pagluhod na ito ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang huling paalam sa kanyang pagiging mahina. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may awa o pangungutya, si Mila ay nangako sa kaluluwa ng kanyang ama. Ang asyendang ito ay muling dadalisay, at ang bawat luhang pumatak ngayong gabi ay babayaran ng mga Cortez ng higit pa sa kanilang yaman. Naiwan si Mila na mag-isa sa gitna ng ulan nang tuluyang pumasok ang mga Cortez sa kanilang sasakyan, kampante sa kanilang akalang tagumpay. Ang tanging maririnig ay ang malakas na bagsak ng ulan sa tuyong dahon at ang sariling hininga ni Mila na puno ng pait. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa malamig na hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dilim bago siya mismo ang maging apoy na tutupok sa lahat? Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong ng kwartel ay tila isang paalala ng bawat luhang ibinuhos ni Mila sa gitna ng ulan. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay hindi lamang dahil sa basang damit, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang kanyang dangal ay niyurakan sa lupang dapat ay siya ang naghahari. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging nagbibigay ng init ay ang mausok na gasera at ang baso ng mainit na salabat na ipinilit ni Aling Puring na inumin niya. Ang matanda ay tahimik na nagpupunas ng putik sa mga binti ni Mila. Ang bawat galaw nito ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Mila, dahil sa amin, naranasan mo ang ganoong kalupit na kahihiyan. Bulong ni Aling Puring, ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi ko akalain na aabot sa ganoon ang kasamaan ni na Amada at Celso. Para silang mga halimaw na walang busog ang sikmura. Tumingala si Mila, ang kanyang mga mata ay mapula pa rin, ngunit wala na itong bakas ng luha. Huwag po kayong humingi ng tawad, Aling Puring. Ang pagluhod ko sa putikan ay maliit na bagay kumpara sa buhay ni Bebot. Ang mahalaga ay nakainom na siya ng gamot at mahimbing na ang kanyang tulog. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang sulok ng silid na may nakatagong butas sa sahig. Mula roon,
Inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa isang lumang sako ng harina. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa harap ni Mila. Nang alisin ang balot, bumulaga ang isang makapal na kwaderno na may balat na gawa sa kupas na balat ng hayop. Ang pangalang nakasulat sa pabalat nito ay nagdulot ng isang mabilis na pintig sa puso ni Mila. Don Francisco Encarnacion. Ito ang huling habilin ng iyong ama bago siya pumanaw. Pahayag ni Aling Puring sa tinig na puno ng kabigatan. Ipinatago niya ito sa akin dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Veneranda. Sinabi niya na balang araw, may darating na maghahanap nito. Ngayong gabi, alam kong ikaw na ang tamang tao para humawak nito. Sa bawat paglipat ni Mila ng mga pahina, ang tunog ng lumang papel ay tila mga bulong mula sa kabilang buhay. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay matatag at malinaw, tila ba kinakausap siya nito sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling tala, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Hindi lamang ito listahan ng mga ani at benta. Ito ay isang talaarawan ng pagkakanulo. Nalaman ni Mila ang isang lihim na matagal nang ibinaon ng panahon. Si Veneranda ay hindi lamang isang katiwala. Ang pamilya Cortez ay dating may sariling lupain, ngunit naisangla nila ito sa ama ni Mila dahil sa pagsusugal ng asawa ni Veneranda. Nang hindi nila ito nabayaran, kinuha ng mga enkarnasyon ang lupa ayon sa batas. Ngunit binigyan pa rin sila ni Don Francisco ng pagkakataong mamahala sa asyenda dahil sa awa. Ang poot ni Veneranda ay hindi lamang dahil sa kasakiman, kundi dahil sa isang malalim na inggit at paniniwalang ang asyenda enkarnasyon ay dapat na sa kanila. Ngunit ang pinakanakakagimbal na diskubre ni Mila ay nasa huling pahina. Isang dokumento ng paglilipat ng titulo na may pirma ni Don Francisco, ngunit ang petsa ay ginawa noong araw na mismong pumanaw ang kanyang ama. Peke ang titulong hawak nila, Aling Puring. Bulong ni Mila, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding galit at pananabik. Ang pirma ni Papa, pilit itong ginaya. Pinatay nila ang aking ama hindi lamang sa lungkot, kundi sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang huling hininga at ng aming kinabukasan. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang bigat ng katotohanang hawak niya. Ang bawat sipa at sampal na natanggap niya kanina ay tila naging gasolina sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtulong sa mga manggagawa. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang imperyong itinayo sa dugo at pawis ng kanyang pamilya na ngayon ay pinamumunuan ng mga magnanakaw. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang ulan ay unti-unti nang tumitila, isang bagong plano ang nabubuo sa isipan ni Mila. Ang kwadernong ito ang magiging mitya ng pagbagsak ng mga Cortez. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pagbabasa, isang malakas na katok ang gumulantang sa kanila. Ang tunog ng mga bota ng gwardiya sa labas ay muling nagparamdam ng panganib. Mila, Aling Puring, buksan niyo ang pinto. May utang pa kayong kailangang bayaran sa mga Cortez. Ang boses ni Celso ay tila isang babala na ang laban ay mas lalo pang magiging madugo. Mabilis na itinago ni Mila ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang tinititigan ang pintong tila anumang sandali ay mawawasak. Isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang isipan.
Sapat na ba ang katotohanang hawak niya upang labanan ang mga taong handang pumatay para sa kanilang kapangyarihan? Ang sunod-sunod at marahas na pagbagsak ng kamao sa manipis na kahoy ng pinto ay tila mga kulog na nagbabanta ng tuluyang pagkawasak ng kanilang maliit na kanlungan. Mahigpit na niyakap ni Mila ang kwaderno sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na pag-alon ng kanyang paghinga habang nakatitig sa pinto. Pinigilan ni Aling Puring ang kanyang hininga, tila isang rebultong na balot ng takot. Wala kayong takas, Mila. Bukas na bukas. Kung wala kayong maibabayad sa mga ninakaw nyo, kaladkad ko kayong itatapon sa labas ng asyenda. Ang boses ni Celso ay may kasamang kakaibang tapang na dulot ng alak. Ang kanyang mga salita ay tila latigo sa gitna ng malamig na hangin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging pagbabanta, ang kanyang mabibigat na hakbang ay unti-unting lumayo. Iniiwan ang dalawang babae sa isang nanginginig na katahimikan. Kinabukasan ng gabi, ang hangin ay hindi nagdala ng ginhawa kundi isang malapot na tensyon. Sa ilalim ng pamilyar na puno ng mangga, ipinakita ni Mila kay Gani ang kwaderno ng kanyang ama. Ang mukha ng binata ay tila naging bato nang mabasa ang katotohanan. Dahan-dahang inabot ni Gani ang mukha ni Mila. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na pinunasan ang tuyong putik na naiwan sa pisngi ng dalaga mula sa gabi ng kanyang pagluhod. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa iyo, Mila. Bulong ni Gani, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pangako na mas matibay pa sa asero. Ngunit ang kwadernong ito ay hindi sapat para makulong sila. Kailangan natin ang mga orihinal na dokumentong ginawa nila, ang mga pekeng titulo at ang pangalawang libro ng mga utang. Lahat ng iyon ay nakatago sa loob ng vault sa opisina ni Celso. Naramdaman ni Mila ang lamig ng takot na gumagapang sa kanyang batok. Ang pumasok sa opisina ni Celso ay tila pagpasok sa mismong bibig ng isang halimaw. Ngunit nang tignan niya ang mga mata ni Gani, ang pag-ibig at katapatan na nakita niya roon ay nagbigay ng isang kakaibang tapang sa kanyang kaluluwa. Isang mahigpit na hawak sa kamay ang kanilang naging kasunduan. Isang tahimik na sumpaan na handa silang isugal ang lahat para sa katarungan. Nang lumalim ang gabi at ang buong asyenda ay nilamon na ng kadiliman, nagsimula ang kanilang mapanganib na laro. Nakatago si Mila sa likod ng mayayabong na halamang gumamela malapit sa bintana ng pangunahing opisina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ni Gani na maingat na umakyat at dumaan sa siwang ng bintanang sadyang hindi isinara ng binata kaninang hapon. Bawat segundo ay tila isang taong nagdaraan. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang isiping malapit na nilang matapos ang labang ito. Mula sa labas, nakikita ni Mila ang mahinang liwanag mula sa maliit na ilaw na dala ni Gani. Gumagalaw ito ng maingat sa paligid ng silid hanggang sa huminto sa tapat ng malaking kahon na gawa sa bakal. Nakasandal si Mila sa malamig na pader, pinapakiramdaman ang anumang pagbabago sa paligid. Ang mga kuliglig ay tila natigil sa pag-awit, nagiiwan ng isang nakakapasong katahimikan na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Subalit ang inaasahang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang matalim na liwanag na kulay pula ang biglang nag-umpisang sumayaw sa loob ng opisina, kasunod ng isang matinis at nakakabinging panaghoy mula sa mga nakatagong kampana ng mansyon. Ang tunog ng alarma
ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kalmado ng gabi, nagbabala sa buong pamilya Cortez na may isang nangahas na pumasok sa kanilang pinakatatagong yaman. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Iniba ni Celso ang kombinasyon ng vault at naglagay ng patibong. Mula sa ikalawang palapag ng mansyon, nagsimulang magbukas ang mga ilaw. Narinig niya ang mabilis na mga yabag ng mga gwardya na tumatakbo sa graba patungo sa opisina. Napahawak si Mila sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng kawalang pag-asa. Si Gani ay nasa loob pa. Ang lalaking handang ibigay ang buhay para sa kanya ay nakulong sa loob ng silid na iyon. Isang katanungan ang pilit na dumudurog sa kanyang puso habang ang ingay ng paligid ay unti-unting lumalakas. Paano niya ililigtas ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala nang hindi tuluyang isinusuko ang kinabukasan ng buong asyenda? Ang puwersahang pagbukas ng pinto ng opisina ay nagpadala ng matinding kilabot sa buong pagkatao ni Mila. Pinanood niya nang may pumipintig na kaba sa lalamunan kung paano pumasok sina Celso at ang mga gwardya, handang manakit at magtapon ng panibagong sumpa. Subalit nang magliwanag ang buong silid, walang anino ni Gani ang kanilang naabutan. Ang tanging sumalubong sa mga naghahanap ay ang marahas na paglipad ng mga kortina dahil sa hanging nagmumula sa bukas na bintana. Bago pa man makasigaw si Celso sa tindi ng pagkabigo, naramdaman ni Mila ang isang mainit na palad na humila sa kanya patungo sa mas masukal na bahagi ng tubuhan. Si Gani iyon, humihingal. Ang damit ay punit at puno ng dumi, ngunit sa kanyang kabilang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang makapal na folder mula sa loob ng vault. Nagtagumpay sila. Sa yakap ng dilim, ibinaon ni Mila ang kanyang mukha sa dibdib ng binata. Hinahayaan ang mga luha ng labis na ginhawa na dumaloy. Ang mga bisig ni Gani na nakapulupot sa kanya ay nagsilbing isang matibay na pader laban sa lahat ng takot, isang tahimik na pasasalamat sa kalangitan na walang buhay na ibinuwis sa gabing iyon. Ang laban ay may sapat na armas na upang harapin ang liwanag. Ilang araw ang lumipas at sumapit ang pinakahihintay ng pamilya Cortez, ang marangyang pagdiriwang ng anibersaryo ng asyenda. Ang buong paligid ng mansyon ay binihisan ng mga mamahaling telang seda at mga bulaklak na inangkat pa mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang amoy ng masasarap na putahe at inihaw na karne ay lumalaganap sa hangin, isang malupit na panukso sa mga kumakalam na sikmura ng mga manggagawang pinilit na magsuot ng malinis na uniforme upang magsilbing tagapagdala ng pagkain. Habang ang mga bisita ay nagpapakasasa sa yaman ng lupain, ang mga totoong nagpapawis para rito ay nananatiling nakayuko sa gilid. Pinapanood ang sariling dugo at pawis na nilulustay sa harap ng kanilang mga mata. Sa gitna ng pinalamutiang entablado, nakatayo si Doña Veneranda suot ang isang kumikinang na bestida. Ang kanyang leeg ay napapalamutian ng mga diamanteng tiyak na nagkakahalaga ng ilang taong sahod ng buong komunidad. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran, puno ng pagmamalaki habang nagbibigay ng mensahe ng pasasalamat. Pinupuri niya ang kanyang sariling pamumuno at ang di umano'y wagas niyang pagmamahal sa mga manggagawa, mga salitang tila mga matatalas na bubog na pinipilit ipalunok sa mga nakikinig. Si Mila, na may hawak na mabigat na bandehado ng mamahaling alak, ay nananatiling nakayuko habang naglalakad sa pagitan ng mga bisita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagtitimpi at pagkamangha
sa tindi ng pagbabalat kayo ng matandang babae. Ngunit sa ilalim ng kanyang simpleng damit, malapit sa kanyang tumitibok na puso, ay nakatago ang kinopyang laman ng folder at ang kwaderno ng kanyang ama. Alam niyang ito na ang huling araw na yuyuko siya sa mga taong umagaw sa kanyang buhay. Ang atensyon ng lahat ay biglang napukaw nang dumating ang isang pamilyar at marangyang itim na sasakyan. Bumaba mula rito si Don Facundo, ang matandang abogado at punong kinatawan ng bangkong nag-iingat sa mga ari-arian ng pamilya Encarnacion. Mabilis na lumapit si Veneranda. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pinakamatamis at pinakamaamong ngiti, handang ipakita na nasa mabuting kamay ang asyenda. Inutusan niya agad ang mga serbidora na asikasuhin ang mahalagang bisita. Lumapit si Mila upang mag-alok ng inumin. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko bilang tanda ng paggalang ng isang ordinaryong manggagawa. Nang kunin ng matandang lalaki ang baso, hindi sinasadyang nag-angat ng paningin si Mila. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Don Facundo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig nang makita niya ang mga mata ng dalaga, mga matang nagtataglay ng eksaktong talim, lalim at tapang ng kanyang namayapang matalik na kaibigan. Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan nilang dalawa bago namutawi ang isang nanginginig na bulong mula sa matanda, sapat lamang upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Milagrosa, ikaw ba yan? Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na nagpatigil sa paghinga ni Veneranda na nasa likuran lamang. Tumingin si Mila sa matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay ngayon nagniningas na sa isang matapang at nag-aapoy na katotohanan. Paano niya sasagutin ang katanungang ito nang hindi tuluyang pinapasabog ang mga lihim bago ang tamang oras, habang ang mga matang puno ng pagdududa ni Veneranda ay nakatutok na sa kanyang likuran? Ang tanong na iyon ay sinundan ng isang pilit at marahas na tawa mula kay Veneranda na agad pumagitna. Ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatili ang pekeng tamis, pilit tinatakpan ang kaba na biglang sumibol sa kanyang dibdib. Naku, Don Facundo, marahil ay nanlalabo na ang inyong paningin. Isa lamang hamak na utusan ang babaeng iyan. Isang hampas lupang napulot namin sa kalsada na binigyan ko ng awa. Lumayo ka nga rito, Mila. Huwag mong dungisan ang paningin ng ating mahal na panauhin. Dahan-dahang inilapag ni Mila ang mabigat na bandehado sa isang mahabang mesa, isang kilos na puno ng pinal na desisyon at kawalan ng takot. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko bilang tanda ng pagkaalipin ay unti-unting umunat. Hinarap niya ang matandang abogado ng may taas noong dangal, isang pagmamalaki na hindi kayang bilhin o burahin ng anumang yaman ng mga Cortez. Hindi lumalabo ang inyong paningin, Don Facundo. Ako nga po ito, ang kaisa-isang anak ni Francisco Encarnacion. Ang boses ni Mila ay kalmado ngunit may dalang bigat na tila isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng malawak na bulwagan. Ang hangin sa paligid ay tila nahigop ng iisang malalim na paghinga mula sa lahat ng mga panauhin. Ang mga dating abala sa pag-inom at formal na pag-uusap ay tila naging mga estatwa. Ang mga manggagawang nakatayo sa gilid bilang mga serbidora, kabilang na sina Aling Puring at Nanay Elena, ay nanlaki ang mga mata. Ang ilan sa kanila ay napahawak sa kanilang mga bibig upang pigilan ang paghikbi habang pinagmamasdan ang babaeng kasama nilang nagtiis sa hapdi ng araw at sa putik ng kahihiyan. Namutla si Veneranda, ang dating mapagmataas na kulay ng kanyang mukha
ay napalitan ng isang nakakatakot na kaputlaan bago tuluyang naging pula sa tindi ng galit. Sinasapian ka ba ng demonyo? Guardia! Palayasin ang baliw na babaeng ito. Isang malaking kalapastanganan ang gamitin ng pangalan ng mga enkarnasyon. Mabilis na lumapit sina Celso at Amada. Ang kanilang mga mukha ay nakangiwi sa galit. Handang kaladkarin si Mila palabas ng bulwagan. Subalit bago pa man dumapo ang kanilang mga mararahas na kamay sa dalaga, isang matipunong bulto ang pumagitna. Nakatayo si Gani, ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin ng sinuman. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng matinding panganib sa sinumang magtatangkang hawakan ang babaeng kanyang minamahal at pinoprotektahan. Huwag na huwag ninyo siyang hahawakan, mariing wika ni Gani. Mula sa ilalim ng kanyang formal na barong, inilabas niya ang makapal na folder na itinakas niya mula sa vault, habang si Mila naman ay inilabas ang madilaw na kwaderno ng kanyang ama mula sa kanyang damit. Ipinatong ni Mila ang mga dokumento sa harap ni Don Facundo, sapat upang makita ng mga namumuhunang kanina lamang ay nakikinig sa mga kasinungalingan ng matandang pamunuan. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa pagnanakaw at pang-aabuso. Narito ang orihinal na listahan mula sa lihim na taguan ni Celso. Makikita ninyo rito ang dobleng libro ng asyenda, ang mga pondong ibinulsa nila na dapat sana ay para sa mga gamot at matinong rasyon ng pagkain para sa aking mga manggagawa. Bumaling si Mila kay Veneranda. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy sa gitna ng dilim. Binuksan niya ang huling pahina ng kwaderno at itinapat ito sa matanda. At higit sa lahat, narito ang patunay na ang titulo ng asyenda ay inilipat sa pangalan mo, Veneranda, matapos bawian ng buhay ang aking ama. Isang pekeng pirma na pilit kinopya habang malamig na ang bangkay ng taong kumupkop sa inyo. Ang bawat salita ni Mila ay tila mga palaso na direktang tumatagos sa puso ng pagbabalat kayo ng mga Cortez. Habang kayo ay nagpapakasasa sa mamahaling alak, ang mga tao sa labas ay pinapakain ninyo ng bulok na bigas na may uod. Ninakaw ninyo hindi lamang ang yaman ng aking pamilya, kundi ang dangal, pawis at buhay ng mga inosenteng taong nagtitiwala sa amin. Panginginig ng buong kalamnan ang naramdaman ni Veneranda. Sa sobrang pagkapahiya at pagkawala ng katinuan, itinaas niya ang kanyang kamay upang bigyan ng isang malakas na sampal si Mila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko si Mila sa putikan. Sinalo ng dalaga ang nanginginig na perlasang kamay ng matanda sa kalagitnaan ng hangin. Ang mahigpit at matatag na pagkakahawak ni Mila ay nagpasindak kay Veneranda, isang pagpapatunay na nag-iba na ang ihip ng hangin. Tapos na ang pagluhod ko sa inyo, Doña Veneranda. Tapos na ang panahon ng inyong pang-aapi at pamamanginoon sa aking asyenda. Malamig at matapang na pahayag ni Mila bago dahan-dahang binitawan ang kamay ng matanda ng may himig ng pandidiri. Sinuri ni Don Facundo ang mga dokumento. Ang mukha ng matandang abogado ay nag-apoy sa poot habang tumitingin sa pamilya Cortez. Totoo ang mga papel na ito. Kayo ay mga linta na sumipsip sa kabutihan ng aking kaibigan. Bilang tagapangalaga ng ari-arian, ipinag-uutos ko ang agarang pagpapasara at pag-freeze sa lahat ng accounts na konektado sa pangalan ninyo. Tila gumuho ang buong mundo ni Veneranda. Ang baso ng mamahaling alak na kanyang hawak ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ito ay bumagsak at nagkadurog-durog sa kumikinang na marmol
habang ang pulang likido ay kumalat na parang dugo sa gitna ng kanyang natapos na karangyaan. Tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga panauhing lumalayo at nandidiri sa kanya, at ang mga manggagawang dati ay nakayuko, ngunit ngayon ay taas noong pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak. Subalit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang huling mapanganib at baliw na kislap ang dumaan sa mga mata ng matandang babae habang sinusukat ang kalmado ngunit matatag na mukha ni Mila. Ang pulang likido mula sa nabasag na baso ay dahan-dahang gumagapang sa pagitan ng mga puting tiles, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura, gaya ng dumi na ngayon ay nakakapit sa pangalan ng mga Cortes. Ang katahimikan sa bulwagan ay sapat na upang marinig ang bawat mabigat na paghinga ni Doña Veneranda, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping ningning, ay tila mga upos na kandila, malamlam, gulat, at puno ng hindi maikailang takot. Hindi nagtagal at ang malalakas na yabag ng mga lalaking nakauniforme ay umalingaw-ngaw mula sa entrada ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga bota sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng hatol na kanina pa hinihintay ng lupain ng mga enkarnasyon. Sa pangunguna ni Don Facundo, ang mga autoridad ay lumapit kina Celso at Amada na tila mga pusang naghahanap ng mapagtataguan ngunit wala nang makitang butas. Sir, ma'am, sumama po kayo sa amin ng matiwasay. May warrant of arrest kami para sa inyo sa kasong falsification of public documents estafa at grave abuse of labor practices. Ang pahayag ng opisyal ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Celso. Hindi maaari. Wala kayong ebidensya. Gawa-gawa lang lahat ng babaeng iyan ang mga papel na iyan dahil gusto niyang makuha ang pera namin. Sigaw ni Amada, ang kanyang boses ay pumitlag sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ay ngayon ay basang-basa na ng luha at pawis, nagpapakita ng tunay na hitsura ng isang taong nawalan ng lahat. Si Chelsea naman ay tila isang basang sisiw na hindi na makatingin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, naghahanap ng pagkakataong makatakas, ngunit bawat sulok ay binantayan na ni Gani at ng iba pang mga tauhang tapat sa tunay na pamilya enkarnasyon. Ang malamig na bakal ng posas na idiniit sa kanyang mga pulso ay naglabas ng isang tuyot na tunog ng pagtatapos. Isang tunog na naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Tumingin si Mila kay Doña Veneranda. Ang matanda ay nananatiling nakatayo, tila isang punong unti-unti nang natutuyo ang mga ugat. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging naroon ay ang poot ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Lumapit si Mila ng sapat lamang upang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya. Isang presensya na hindi na isang utusan, kundi ang tunay na nagmamay-ari ng bawat butil ng asukal sa asyendang ito. Ang bawat sampal na ibinigay nyo, ang bawat uod sa bigas na ipinakain nyo sa mga tao, at ang bawat luhang pumatak mula kay Aling Puring. Lahat ng iyon ay may kabayaran, Doña Veneranda. Bulong ni Mila, ang kanyang tinig ay matatag at walang panginginig. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan,
Dumarating ito sa anyo ng isang katotohanang hindi mo na kayang itago. Sa labas ng mansyon, ang mga manggagawa ay nagsimulang magtipon. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng katuwaan sa bawluk, kundi isang malalim at tahimik na katarungan. Nakita ni Aling Puring kung paano isinakay ang pamilya Cortez sa mga sasakyan ng pulis. Ang matanda ay napahawak sa kanyang krusipiho. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang panalangin ng pasasalamat. Ang bawat latay sa kanyang likod ay tila unti-unti nang gumagaling dahil sa haplos ng hustisya. Habang papaalis ang mga sasakyan, naiwan ang mansyon sa isang kakaibang katahimikan. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nawalan ng ningning at ang mga mamahaling pagkain sa mesa ay tila naging mga abo na lamang sa paningin ni Mila. Lumapit si Gani sa kanya. Ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa likod ng dalaga. Isang tahimik na pagsuporta sa gitna ng emosyonal na bagyong katatapos lamang. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Mila, isang huling sulyap mula kay Veneranda bago isara ang pinto ng sasakyan ang nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may isang mapanganib na kislap sa mga mata. Isang tingin na tila nagsasabing hindi pa dito nagtatapos ang lahat. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang anino ni Amada ay muling naaninag sa bintana ng sasakyan, tila may ibinubulong na isang banta na hindi pa naririnig ng lahat. Isang katanungan ang muling bumaon sa isipan ni Mila habang pinagmamasdan ang naglalahong mga ilaw ng sasakyan. Sapat na ba ang pagkakakulong ng kanilang mga katawan upang mapalaya ang asyenda mula sa sumpa ng kanilang kasakiman? O mayroon pang mas malalim na ugat ang kanilang kasamaan na hindi pa nabubunot? Ang unang sikat ng araw sa Hacienda Encarnacion matapos ang mahabang gabi ng Unos ay tila may dalang pambihirang ginto. Ang hamog na nakasabit sa mga dulo ng dahon ng tubo ay hindi na mukhang mga luha, kundi mga kristal na nagniningning sa ilalim ng bagong umaga. Ang simoy ng hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Tila ba ang lupa mismo ay nakakahinga na ng maluwag dahil ang mga linta na sumisipsip sa katas nito ay tuluyan ng naalis. Si Mila ay hindi matatagpuan sa loob ng marangyang master bedroom ng mansyon. Sa halip, naroon siya sa maliit na opisina ng kanyang ama sa silong, ang silid na matagal na panahong ginawang imbakan ng mga pekeng dokumento ni na Celso. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang harap ay nakabukas ang tunay na libro ng asyenda. Sa tabi niya, si Gani ay abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang bawat galaw ng binata ay puno ng suporta at pagmamalasakit na higit pa sa tungkulin ng isang sekretarya. Isang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ng pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok si Aling Puring, suot ang kanyang pinakamalinis na damit, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at sariwang pandesal. Ang mukha ng matanda ay tila nabawasan ng 10 taon. Ang mga kulubot sa kanyang noo ay hindi na kasing lalim ng dati at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng pag-asa. Mila, ay, mawalang galang na po, Doña Milagrosa. Ang nanginginig na boses ng matanda ay may kasamang biro at paggalang. Mabilis na tumayo si Mila at lumapit sa matanda. Kinuha ang tray at inilapag ito sa mesa. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Aling Puring at dahan-dahang pinisil ito. Huwag po, Aling Puring. Para sa inyo, ako pa rin ang Mila na kasama ninyong nagtiis sa hirap.
Ang pangalang enkarnasyon ay gagamitin ko lamang upang protektahan kayo, hindi upang lumayo sa inyo. Sa araw na iyon, ipinatawag ni Mila ang lahat ng mga manggagawa sa malawak na harapan ng warehouse. Ngunit sa pagkakataong ito, walang balkonaheng naghihiwalay sa kanila. Nakatayo si Mila sa gitna ng mga tao, kapantay ang kanilang mga mata, nadarama ang init ng kanilang presensya. Inilabas niya ang madilaw na kwaderno ng mga utang, ang kwadernong naging kadena sa leeg ng bawat pamilya sa loob ng maraming dekada. Ang bawat numerong nakasulat dito ay burado na. Ang boses ni Mila ay matatag, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong asyenda. Ang utang na loob ninyo ay hindi sa pamilya enkarnasyon, kundi sa inyong sarili dahil sa inyong tapat na paglilingkod. Mula sa araw na ito, ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapan ay mapupunta sa inyong mga pamilya. Itatayo natin ang isang bagong clinic na may sapat na gamot at isang paaralan para sa inyong mga anak. Ang katahimikan ay nabasag hindi ng hiyaw, kundi ng mahinang hikbi ng pasasalamat mula sa mga nanay at tatay na ngayon lamang nakaramdam na sila ay tao. Nakita ni Mila si Bebot. Ang bata ay masigla na at kumakaway sa kanya mula sa malayo. Ang baptay ni Nanay Elena ay wala na ring bakas ng pamamaga at ang kanyang mga mata ay puno na ng pasasalamat. Nang matapos ang pagtitipon, lumapit si Gani kay Mila. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, dahan-dahang inabot ng binata ang kamay ng dalaga. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang mahina at mapagmahal na pagdampi ng mga balat na tila nagsasabing narito na ang kapayapaan. Nagawa mo, Mila. Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti mula sa langit, bulong ni Gani. Tumitig si Mila sa malawak na tubuhan. Ang amoy ng lupa ay masarap na sa kanyang pang-amoy, tila ba ang asukal ay hindi na kasing pait ng dati. Simula pa lamang ito, Gani. Marami pa tayong kailangang ayusin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa bukas. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tauhan ang lumapit at nag-abot ng isang sobre kay Mila. Ang sobre ay may selyo ng lokal na kulungan kung saan naroon si Doña Veneranda. Ang papel sa loob ay may iisang pangungusap lamang na isinulat sa nanginginig ngunit matapang na tinta. Ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay siya ring magiging mitya ng iyong pagbagsak. Naramdaman ni Mila ang isang biglang lamig na dumaan sa kanyang likuran sa kabila ng init ng araw. Ang banta ni Veneranda ay tila isang aninong tumangging maglaho kahit na sumikat na ang araw. Habang pinagmamasdan ni Mila ang liham, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tapos na nga ba ang laban o may huling baraha pa ang matandang Cortez na maaring sumira sa bagong simula ng Hacienda Encarnacion? Ang unang sikat ng araw sa Hacienda Encarnacion matapos ang mahabang gabi ng Unos ay tila may dalang pambihirang ginto. Ang hamog na nakasabit sa mga dulo ng dahon ng tubo ay hindi na mukhang mga luha, kundi mga kristal na nagniningning sa ilalim ng bagong umaga. Ang simoy ng hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Tila ba ang lupa mismo ay nakakahinga na ng maluwag dahil ang mga linta na sumisipsip sa katas nito ay tuluyan ng naalis. Si Mila ay hindi matatagpuan sa loob ng marangyang master bedroom ng mansyon. Sa halip, naroon siya sa maliit na opisina ng kanyang ama sa silong, ang silid na matagal na panahong ginawang imbakan ng mga pekeng dokumento ni na Celso. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa
Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang harap ay nakabukas ang tunay na libro ng asyenda. Sa tabi niya, si Gani ay abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang bawat galaw ng binata ay puno ng suporta at pagmamalasakit na higit pa sa tungkulin ng isang sekretarya. Isang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ng pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok si Aling Puring, suot ang kanyang pinakamalinis na damit. Bitbit ang isang tray ng mainit na kape at sariwang pandesal. Ang mukha ng matanda ay tila nabawasan ng 10 taon. Ang mga kulubot sa kanyang noo ay hindi na kasing lalim ng dati at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng pag-asa. Mila, ay, mawalang galang na po, Doña Milagrosa. Ang nanginginig na boses ng matanda ay may kasamang biro at paggalang. Mabilis na tumayo si Mila at lumapit sa matanda. Kinuha ang tray at inilapag ito sa mesa. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Aling Puring at dahan-dahang pinisil ito. Huwag po, Aling Puring. Para sa inyo, ako pa rin ang Mila na kasama ninyong nagtiis sa hirap. Ang pangalang Enkarnasyon ay gagamitin ko lamang upang protektahan kayo, hindi upang lumayo sa inyo. Sa araw na iyon, ipinatawag ni Mila ang lahat ng mga manggagawa sa malawak na harapan ng warehouse. Ngunit sa pagkakataong ito, walang balkonaheng naghihiwalay sa kanila. Nakatayo si Mila sa gitna ng mga tao, kapantay ang kanilang mga mata, nadarama ang init ng kanilang presensya. Inilabas niya ang madilaw na kwaderno ng mga utang, ang kwadernong naging kadena sa leeg ng bawat pamilya sa loob ng maraming dekada. Ang bawat numerong nakasulat dito ay burado na. Ang boses ni Mila ay matatag, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong asyenda. Ang utang na loob ninyo ay hindi sa pamilya Enkarnasyon, kundi sa inyong sarili dahil sa inyong tapat na paglilingkod. Mula sa araw na ito, ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapan ay mapupunta sa inyong mga pamilya. Itatayo natin ang isang bagong clinic na may sapat na gamot at isang paaralan para sa inyong mga anak. Ang katahimikan ay nabasag hindi ng hiyaw, kundi ng mahinang hikbi ng pasasalamat mula sa mga nanay at tatay na ngayon lamang nakaramdam na sila ay tao. Nakita ni Mila si Bebot. Ang bata ay masigla na at kumakaway sa kanya mula sa malayo. Ang baptay ni Nanay Elena ay wala na ring bakas ng pamamaga at ang kanyang mga mata ay puno na ng pasasalamat. Nang matapos ang pagtitipon, lumapit si Gani kay Mila. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, dahan-dahang inabot ng binata ang kamay ng dalaga. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang mahina at mapagmahal na pagdampi ng mga balat na tila nagsasabing narito na ang kapayapaan. Nagawa mo, Mila. Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti mula sa langit, bulong ni Gani. Tumitig si Mila sa malawak na tubuhan. Ang amoy ng lupa ay masarap na sa kanyang pang-amoy, tila ba ang asukal ay hindi na kasing pait ng dati. Simula pa lamang ito, Gani. Marami pa tayong kailangang ayusin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa bukas. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tauhan ang lumapit at nag-abot ng isang sobre kay Mila. Ang sobre ay may selyo ng lokal na kulungan kung saan naroon si Doña Veneranda. Ang papel sa loob ay may iisang pangungusap lamang na isinulat sa nanginginig ngunit matapang na tinta. Ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay siya ring magiging mitya ng iyong pagbagsak. Naramdaman ni Mila ang isang biglang lamig na dumaan sa kanyang likuran sa kabila ng init ng araw.
Ang banta ni Veneranda ay tila isang aninong tumangging maglaho kahit na sumikat na ang araw. Habang pinagmamasdan ni Mila ang liham, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tapos na nga ba ang laban? O may huling baraha pa ang matandang Cortes na maaring sumira sa bagong simula ng Hacienda Encarnacion? Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang agos ng malinis na tubig na naglinis sa bawat sulok ng Hacienda Encarnacion. Ang mansyong dati ay tila isang madilim na kuta ng takot ay isa na ngayong bukas na tahanan kung saan ang amoy ng sariwang kape at bagong gapas na tubo ay naghahalo sa masiglang tinig ng mga taong malayang nagtatrabaho. Wala na ang mga matataas na bakod na naghihiwalay sa mga amo at manggagawa. Sa halip, ang mga pilapil ay naging mga tulay ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Si Mila ay nakaupo sa malawak na beranda, pinagmamasdan ang isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing talim at kasing amo ng sa kanyang ama, habang masayang hinahabol ang mga makukulay na paru-paro sa damuhan. Ang bata ay ang buhay na simbolo ng bagong simula na kanyang itinanim sa lupang ito. Sa kanyang tabi, ang isang pamilyar na bulto ng lalaki ay dahan-dahang lumapit, bitbit ang 2 tasa ng mainit na inumin. Si Gani, na ngayon ay katuwang na niya sa bawat aspeto ng buhay, ay naupo sa kanyang tabi at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ang kanilang mga daliri ay nagkakulay na ng lupa at araw, ngunit ang kanilang mga puso ay mas dalisay pa sa pinakaputing asukal. Sa kabilang dulo ng asyenda, si Aling Puring ay nananatiling isang matibay na haligi ng komunidad. Hindi na siya nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sa halip, siya ang namumuno sa kooperatiba ng mga kababaihan na nagbibigay ng kabuhayan sa bawat pamilya. Tuwing hapon, makikita siyang nagkukwento sa mga bata tungkol sa isang prinsesang nagkunwaring magsasaka upang iligtas ang kanyang kaharian. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamalaki. Isang patunay na ang kasaysayan ng asyenda ay hindi na isinusulat sa dugo, kundi sa mga aral ng katapatan at pag-asa. Tungkol naman sa mga Cortes, ang kanilang mga pangalan ay dahan-dahan ng binura ng panahon mula sa gunita ng asyenda. Si Doña Veneranda ay pumanaw sa loob ng kulungan, dala ang kanyang poot at inggit hanggang sa huling hininga, habang sina Celso at Amada ay nananatiling nakabilanggo. Pinagbabayaran ang bawat sentimong ninakaw nila sa pawis ng mahihirap. Para kay Mila, ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay palaging mananaig sa huli. Napangiti si Mila habang inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang mga Cortes ay mayroon ng malinaw na sagot. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina noong una at hinayaan na niyang ang batas at ang langit ang humatol sa mga nagkasala. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa nawala ang mga sugat, kundi dahil ang mga sugat na iyon ay naging mga marka ng kanyang tagumpay. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa dami ng taong handang tumayo kasama mo dahil sa iyong pagmamalasakit. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog at ang unang bituin ay nagniningning sa itaas ng mansyon, humilig si Mila sa balikat ni Gani. Ang amoy ng asukal sa hangin ay masarap na, tila isang mahabang yakap mula sa kanyang ama. Ang Hacienda Encarnacion ay hindi na lamang isang negosyo,
Ito ay isang buhay na patunay na sa kabila ng pait ng kahapon, ang bukas ay palaging may dalang tamis para sa mga pusong marunong magmahal at magsakripisyo.